Ilang mga aksidente sa gym, partikular sa pagbubuhat. Nakunan sa video. Habang ang marami sa atin, attack mode na sa kaliwat kanang mga kainan at handaan. Sa gym na ito, tila ba hindi naka-diet leave ang ilan nating mga kapuso? Hala sige, workout kung workout pa rin sila. Tulad na lang ng 23 anyos na si Joshua. Ang goal daw niya kasi, maging physically fit para sa isang bagay na matagal na niyang hiling kay Santa. Nag-start po ako since grade 9 student. Bala ko po kasi sanang mag-Philippine Military Academy. So, nag-prepare na po ako ng physical. Dati raw home workout lang ang ginagawa niya. Pero nung maging working student taong 2022, naengganyo na raw siyang mag-gym lalo pat may pambayad na raw siya dito. Pag home workout lang po kasi, parang limited lang yung magagawa mong workout. So, sinubukan ko pong mag-gym para medyo lumaki at medyo magkaroon pa ng size at mag-gain ng strength. Nagmula ang salitang gym sa Greek term na gymnos o nakahubad o gymnation nang ibig sabihin ay mag-ensayo ng nakahubad. Nung bahagi ng kultura ng Greece ang pisikal na lakas para magamit sa palakasan at digbaan, wala po silang damit noon. Sa pag-gym naman na aesthetic o para sa magandang muscle symmetry ay lalong sumikat po ito noong 1960s to 1970s dahil sa golden age of bodybuilding. Sa paglipas ng panahon, malawak na nga ang sakop ng gym. Hindi na lang para sa mga atleta o sundalo, kundi para na rin sa personal fitness dahil higit sa lakas at ganda ng katawan, importante ang ating kalusugan. Dahil mo alam, Kuya Kim. Pero aminado si Joshua, sa gym budget niya, hindi kasama ang pagkakaroon ng coach. Nanonood lang po ako sa social media or sa YouTube na kung paano gawin, paano execute ng tama. Kaya parang trial and error. Kamangha-mangha at kahanga-hanga. Pinusuan, sinera at kumiliti sa interes ng online universe pero bakit nga ba nag-viral ang mga video nito? Samahan niyo akong himayin at alamin ang mga kwento sa likod ng mga viral video trending topic dito lang sa Ang dami mo alam, Kuya Kim! At Dapat Kayo Rin. Hindi karne, hindi toge ang laman ng lumpiang ito, kundi yung papausbong pa lang na bunga ng nyog na kung tawagin ay uyo. Lasang ulam pa ba? Lasang dessert na. Kumapit kayong mabuti at baka mapatalsik kayo sa gulat sa kakaibang pangyayari sa video ito. Mula nang ma-rescue si Tokoy sa tabing kalsada sa Baybay City, Leyte, total turnaround na ang nangyari. Akalain yung dinala pala siya ng kanyang bagong amo sa Spain at doon na siya pagala-gala ngayon. Si Tukoy po ay itinuturing ko na parang pamilya. Ang masasabi lang daw ni Tokoy sa nag-abandono sa kanya, uyu. Ingat-ingat din sa pagbubuhat sa gym at baka matulad kayo kay Kuya na dumulas ang kamay habang nagbubuhat. At yun na nga, si Joshua nakaranas na ng aksidente dahil sa pagbubuhat. Worst case scenario ay deads tayo. Munti ka nang mapahamak dun sa video. Ano ba nangyari dun? Bali yung Olympic bar po is ang weight po niya is 20 kg standard. Tapos sinalpakan po namin tag 5 kilo. So magaan pa po para sa akin ngayon. Nag-abiroan kami, iniitsa-itsa ko pa po siya. Tapos nagkakapla pa ako. Tapos nung ibabalik ko na po siya dun sa rack, nag-slip po yung barbell kasi hindi ko masyado palang na ibalik. So nung nag-slip siya, tumama siya sa kanang party ng noo ko dito. Mabuti na lang daw at may safety barrier na nakaabang sa gilid. Kaya ang barbell hindi nagdire-diretso sa ulo o leeg ni Joshua. Pero ang tinamo niya mula rito, bukol. Nagkaroon po ako ng bukol no, ng time na yun. Pinakita ko pa nga sa video na nung nangyari agad yun, pinakita ko po agad yung noo ko. Ang remedy ko na lang po nun, cold compress na lang, yellow na lang. Kapag gusto natin i-train yung ating chest muscles, madalas ginagamit natin dyan machine, dumbbells, or barbells. Kapag barbell or dumbbells, medyo mas low risk siya compared to barbell. Kasi kapag barbell, straight line yan eh. Kaya may tinatawag tayong suicide grip. Sabihin natin mali yung hawak or pagod ka na. So just one simple slip, medyo malaki ang potential danger dyan. Pero kung barbell,
you want to wrap your thumbs around the bar. Worst case scenario ay deads tayo. Ano naman ang mapapayo mo sa mga mahilig sa gym para maiwasan yung nangyari sa'yo? Hindi lang basta buhat, kailangan mo din ng sumunod sa tamang bubuhat, tamang form. Pero sa kabila raw ng mga aksidente ni Joshua, push pa rin siya sa pagbubuhat. Lalo pa at 4th year na siya sa kolehiyo. Pagka-graduate niya raw dito, susubok na siyang pumasok sa pangarap niyang military academy. Hanggang ngayon po parang nasa puso ko pa rin po kasi. Kung hindi ukol, hindi bubukol. Pero malay nyo naman sa pagsisikap at determinasyon at pinagdaan ng mga pasa at bukol. Ang matagal mo ng pangarap, may bibigay rin sa inyo. Dahil mong alam, Kuya Kim. Alam niyo ba kung ano ito? Hindi yan mahabang mais, kundi parte ng puno ng niyog. Sa tamang paghahanda, pwede raw itong luto at ibida sa Kapaskuhan o anumang handaan all year round. Anong luto kaya ang pwede dyan? Dito sa Quezon Province, tabutan namin ng isang babae na may daladalang kawit. Ang kanyang susungkitin hindi bunga ng nyog, kundi itong mahabang parte na mukhang mahabang mais. Ang tawag dito sa mga lokal sa Quezon ay uyo. Malalaman po natin na pwede na siyang i-harvest pagka po ito ay buo pa. Hindi pa siya yung totally pwede nang bumunga. Dahil pag po ito ay matigas na, nabukadkad po siya. Tinatawag tong mayang sa ibang lugar at puso ng nyog sa iba. Ito yung usbong ng nyog na hindi pa namumukadkad. Ang parting ito ang tinatapyas at kinakatasan para makagawa ng tuba o coconut wine. Dami mong alam, Kuya Kim. Nandito po tayo ngayon. Pero ang content creator na si Michelle, challenge siya sarili. Pag nakuha ako ng buko, parang nakakita ko isang beses ng buhaghag na siya. Tapos sabi ko sa sarili ko, itry ko kaya itong bulaklak na buo pa, yung parang baby pa. Ang bago noon sa kanyang paningin, naisip niyang gawing pamilyar na pagkain. Ang malutong-lutong at paboritong isyaron na lumpia. Yan ang kanyang ginamit na palaman. Mabusisi ang proseso sa pagluluto nito. Tatanta rin to ng pinong-pino. Pagkatapos nga po nating ibabad sa palangganang may tubig, ay lagyan nga po ng asin nang mawala ang kanyang pakla. Pagkatapos nga po nating lamasin, ay atin nga po yung hugasang maigi. Dahil nga po yan ay maalat at para po ay matanggal ang kanyang asin. Habang pinapakuluan ito, pwede na rin ihanda ang ibang sangkap ng lumpia. Kapag handa na ang uyo, imekos-mekos ng lahat. And let's roll! Ang mahaba-habang proseso ni Michelle. Ito na naging bunga ang comfort food natin na lumpia. Pero teka, pwede ba namang mawalan yan ng sausawan? Ang pagkain, mas sumasarap kung ibabahagi rin sa iba. Malutong po siya at malinamnam. Parang parehas na ang lasa. Hindi lang pwedeng pang merenda, kundi pwede ding pang ulam. Sarap. Nakamamangha talaga ang utak ng mga Pinoy. Malikhain at maparaan. Kaya kapag lumingalinga sa paligid, ang mga nakita ay puno ng potensyal. Sino mag-aakala na ang parting ito ng nyog pwede palang gawing lumpia? Dami mong alam, Kuya Kim. Maniniwala ba kayo ng asong ito nagkaroon ng total transformation? At ngayon ay masaya nang naninirahan sa Europa. Paano nga ba nagbago ang mundo ni Tokoy? At saan na kaya siya nakagala ngayon?
Nakita niyo bang video ito sa inyong feed o timeline? Ano nga bang buong kwento sa likod ng video ito? Sabay-sabay nating alamin. Si Tokoy bago pa nadalhin sa ibang bansa ay isa palang rescued dog. Taong 2019 na makita siya na ngayon ay fur mom niyang si Elizabeth. Si Tokoy ay tuta pa lang daw sa tabing kalsada sa Baybay City sa Leyte. 2 to 3 months old pa po ata siya noon. Noong nadala ko po siya sa boarding house, doon ko po nakita yung kalunos-lunos na sitwasyon niya. Mahinang-mahina po siya, butot balat, sobrang nakakaawa po ang kondisyon niya. Kaya napagdesisyonan ko po na dalhin po siya sa vet clinic sa university kung saan po ako nagtatrabaho noon. Si Tokoy nagkaroon pa ng severe mange at scabies infestation. Ang severe mange o galis aso na naging sakit ni Tokoy hindi agad gumagaling. Kadalasan 4 to 8 weeks ang gamutan at minsan umaabot pa ng 3 months para tuluyang mawala at tumubo ulit ang balahibo. Ang consistent na gamutan, malinis na paligid at tamang nutrisyon. Yan ang tunay na reseta laban sa galis. Kaya sinailalim siya ni Elizabeth sa ilang linggong gamutan hanggang sa gumaling siya. Simula nang gumaling, malaki na raw ang pinagbago ni Tokoy. Tumaba po siya. Tapos yung dating tuta na walang balahibo, nagkaroon po ng shiny fur. Sa isang banda, naging malaki rin ang bahagi ni Tokoy sa emotional recovery ni Elizabeth. Mga 1 buwan mahigit bago dumating si Tokoy sa buhay ko ay na-diagnose po ako ng anxiety. At sakto naman dumating po si Tokoy sa buhay ko, kaya that time po na-divert po yung attention ko sa pag-aalaga po sa kanya at napapasaya niya po ako. Pero masasayang araw nila ay pansamantalang huminto. Nang kinailangang umalis na Elizabeth para mag-aral sa Europe. 2 years po iyon. Noong umalis ako noon, yung family ko, ang sabi sa akin ay si Tokoy doon lang sa kalsada, namamalagi, nakatingin sa malayo, malungkot tingnan na para bang nag-aantay sa akin. Nang bumalik si Elizabeth sa Pilipinas, hindi raw agad siya nakilala ni Tokoy. Mami, loy, mami. Kanon mo Tokoy. Nana. Alam niyo bang sapat na ang amoy niyo para maalala ng aso kung gaano niya kayo kamahal? Nakaugat kasi ang memorya ng aso sa amoy at emosyon. Kaya kahit lumipas ang ilang buwan o taon, hindi nila makakalimutan ang scent niyo. Dami mong alam, Kuya Kim. Para lagi na magkasama at hindi na maulila ang dalawa sa isa't isa, nagdesisyon na si Elizabeth na isama na si Tokoy sa pagpunta niya muli sa Europe. September 2023 nang iproseso ni Elizabeth ang mga papeles para maisama na niya si Tokoy sa ibang bansa. Kumuha po kami ng pet travel agency para matulungan po kami. Umabot daw ng mahigit kumulang na 100,000 pesos ang kabuong gastos ni Elizabeth. Walang pet visa na opisyal, pero napakaraming dokumento ang kailangan ihanda. Yung mga iilang requirements po na naalala ko is yung vaccination card, microchip, tapos vet travel certificate. At sa lahat ng yun, pinakamalaga ang titer test. There are certain countries that are already rabies-free. Halimbawa ay ang mga countries dyan sa Europe. Kaya naman, bago mag-travel going to Europe, ay nangangailangan ang ating mga pets tulad ng aso at pusa ng rabies antibody titer test. Ito ay test na nag-i-ensure na sila ay protected against rabies at meron silang sapat na antibodies bago sila pumunta doon sa mga bansang iyon. April 23, 2024, nang lumipad na si Tokoy da Aspin patungong Spain. Noong nag-sink in na po sa akin na madadala na po namin si Tokoy, sobrang saya ko po. Welcome to Spain, pikining-kinining! Hindi lang man daw nagkaroon ng jet lag si Tokoy dahil sobrang kulit agad nito pagdating sa Spain. Ang dating abandonadong aso na si Tokoy, dito sa Spain na raw nagpapagala-gala. Grabe, you're so possum, Tokoy. Aspinol yan. Ang lahat ng ito'y dahil din sa tulong ng kanyang soap for dad na si Fran. Since Tokoy came into my life a few years ago, he has become a very important part of my routine. Basically, taking care of Tokoy, feeding him, walking him out, keeping him entertained, has become the best part of my day. Ngayon dito na sa Switzerland naninirahan pansamantala si Tokoy. Kasama ang four parents niya si Elizabeth at si Fran na nadestino rin dito para sa trabaho. So, dito po sa Europe, ang mga countries po na napuntahan na ni Tokoy ay una, yung Spain, tapos France, tapos Liechtenstein, at Switzerland. Kung noon sa mga buhangin lang siya naglalagalag, ngayon sa snow na siya gumugulong. Kung dati sa tricycle lang siya nakakasakay,
Ngayon si Tokoy nagko-commute na sakay ng bullet train at gondola. Alam niyo bang sa aso, ang pagpunta sa bagong lugar ay parang theme park adventure dahil 70% ng memories nila ay na-activate sa amoy na nasasagap nila sa environment. Kahit hindi nila kabisadong daan, nakakabalik pa rin sila sa bahay dahil sa scent mapping para silang may sariling GPS na gawa ng mga amoy na dinadaanan nila. Sabes mucho, Kuya Kim. Kaya naman pala gano'n na lang ka-excited lagi si Tokoy para sa kanya. Bawat lakad ay bagong kwento, ang bawat lugar bagong adventure. Si Tokoy, sa lahat po ng pag-walking namin, tumatakas po siya. Pumupunta po siya doon sa malawak na ubasan, nanghahabol po ng rabbit. Para kay Elizabeth, sa mga ganitong adventure din niya napapadama ang pagmamahal niya kay Tokoy. At minsan dahil sa sobrang pagod, nagbe-breakdown po ako niyan pauwi ng bahay. Every time, pagbukas ko sa pintuan, ando na po si Tokoy, masayang-masaya na nag-aantay sa akin. Napapawi po yung pagod ko. Si Tokoy po ay itinuturing ko na parang pamilya, na para ko na pong anak. At mahal na mahal ko po siya. Ibibigay ko po sa kanya ang buhay na punong-puno po ng magagandang alaala na magkasama po kami. Para kina Elizabeth at Tokoy, ang tunay na adventure ay hindi lang sa mga lugar na napupuntahan. Ang tunay na tahanan hindi nasusukat sa lugar kung saan ka nakatira, kundi kung saan naroon ang mga mahal mo sa buhay. Dahil kahit saan mas sila mapunta, makarating, may leash man o wala. Basta magkasama, hindi sila maliligaw. Dami mong alam, Kuya Kim. May mga kwento rin ba kayong viral worthy? Just follow our Facebook page, Dami Mong Alam Kuya Kim, at ishare nyo doon ang inyong video. Anong malay nyo? Next week, kayo naman ang isasalang at pag-uusapan. Hanggang sa muli, sama-sama nating alamin ang mga kwento at aral sa likod ng mga videong nag-viral dito lang sa Dami mong alam, Kuya Kim. At dapat kayo rin.